Okay, all right. So let's get things started. So, welcome to Kanan, the podcast, episode one, A Journey Beyond the Extraordinary. You can call me Joaquin, and I am the web developer for Kanan. Hi, and I am Dea Bayani, the video game developer and illustrator of Kanan. So before we get started, ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon, Joaquin? We'll talk about what our project is all about, what we're trying to achieve, and why we're doing this in the first place. We actually have a mystery speaker here with us that we will be introducing to you guys later. We'll be getting very interesting stories and insights from them, so stay tuned. Kanan is all about exploring the lives of local New Age spirituality practitioners. It features a website with a 2D adventure game where you can learn practices from a mentor, plus a podcast, this podcast, that dives into the practitioners' experiences and making of the project. We wanted to bridge the gap between the practices of the practitioners, especially with the common misconceptions and stereotypes surrounding them. So our goal is to give people a better understanding of what New Age practitioners do, highlight their unique livelihoods, and promote inclusivity and respect for different spiritual and cultural beliefs. Oh, I see. So, wait. Kanan, di ba? So, Yeah. bakit nga ba Kanan yung title ng project natin? All right, so Kanan refers to the right side practitioners of New Age spirituality. These practitioners use their skills for positive purposes, like for guidance and assurance. Our project focuses on the right side practitioners of New Age spirituality. That's why our project is called Kanan. Oh, well, so parang kaliwa. Tapos, Mhm. kaliwa yung mga bad. Since Yeah. may mga bad, so tayo yung kanan. Yeah, tayo yung Kanan. Right, tayo yung okay. right. Now, I know. So, ang dami nating infos na lalaman ngayon. Yes, so And- dami. Para dyan, para samahan tayo sa podcast natin ngayon, episode 1. And malalaman natin, mayroon tayong guest speaker ngayon. Okay, so sino nga ba ang guest speaker natin? So let's describe him. He is a practitioner for more than 10 years na. Kalahin mo 10 years, no? Wow. 10 Yeah, years. and also, since makabago na ang panahon ngayon, hindi na bago na meron na ding online reading ngayon, di ba? Mhm. And yeah, so kasali rin siya sa Tarot Reader Philippines, an organization na mga readers dito sa Pilipinas. So, sino nga ba ang ating speaker ngayon? Drum roll, please. And our speaker for today is Sir Ethan Verse. Yay. Yay! Hello, everyone. Yes, thank you so much for inviting me. Well, I'm good and yeah, everything is good naman. Wala naman masyadong stress. Great, sir. So yun po, nabasa nga po namin na 10 years na kayo in practice, no? So, ang tagal nyo na rin po nagpa-practice ng tarot reading. Yeah, sir. So, today, we're expecting to learn more about the practice since kayo po ay isang masasabing nasa industriya na ng tarot reading ng sobrang Yes, sobrang tagal talaga. So, yeah, para po mas madami tayo mapagkwentuhan, may mga nakahanda po kaming tanong para sa inyo, sir. So, ano nga po ba ang New Age spirituality para sa inyo, Sir Ethan? Okay, so for me, New Age spirituality is all about mas ngayon mas technological at mas techy, kumbaga. Mas advanced compare before. Before kasi there is no like this one, a video call or online readings, ganyan. But now, mas nagiging na siya, mas nagiging in ang mga online readings compare before. Kasi before when I was starting this practice, madalas puro in person ang readings na ginagawa ko. Somehow parang nire-recommend na lang ako ng mga tao na mga nagpa-reading sa akin before. Hanggang sa tumagal, eventually I started na rin online readings, And yeah, mas efficient ngayon ang pag reading
with regards nga dyan sa spirituality naman, medyo mas ano nga lang din, medyo nakaka-disappoint somehow kasi mas marami yung mga scammers. Sila yung mga kaliwa, yes. Mas dumadami sila actually kasi hindi naman lahat ng practitioners or ng mga tarot readers are kayang magbasa talaga ng tarot. But as I said earlier, pili na lang talaga ang mga totoong tarot readers like me. Some of them are naglipa na talaga sa online. Kaya our page is a safe place para makapagpa-read yung mga tao. Kasi we will make sure na wala talagang scammers na makakapasok in our community. Ayun. So, din po na meron talagang community na masasabing legit ang mga nagre-read, no, sir? Kasi ang dami po mga scammers ngayon. Ano po yung mga ginagawa ng mga scammers? yeah, most of them are parang merong dalawang type of scammers talaga. Yung isa is parang they will use your account or parang they will use your picture and then kunyari parang ikaw sila, parang mga poster kumbaga, they will post you and then after that, yun na, maghahanap sila ng client and then yung client na dapat na nasa sa iyo or yung client na ikaw dapat ang kausap, iba pala. Parang ganun. May mga nakakarating po sa inyo, sir, na nasabi na scam sila gamit yung identity niyo po, ganun? Yes, actually, marami-rami na rin sila. Siguro, I can't count na rin sa fingers ko. Pero yun nga, yung other naman, yung isa namang way of scamming is yung mga nagko-comments sa mga posts sa amin na kunwari reader daw sila, ganyan. They can saw their futures, keme-keme, ganyan. So ako, as admin on that page, parang we will reject those comments or dinidelete na lang namin. So, yan yung mga type of scammers talaga. Yun po yung mga negative side talaga na, I mean, maganda rin na may online, pero mas madali rin makapangloko yung iba. Sobra. Medyo, yun ang mga kaliwa, guys. Yun ang perfect description ng mga kaliwa. So, dito tayo sa kanan, no? Yes, dito tayo sa kanan. Yung mga di ba? Yung mga kumbaga stereotypes sa mga tarot readers. Isa pa yan na iniisip ng mga tao kasi na wala namang kaming makukuhang something sa inyo. Nagsasalita lang naman kayo. Ganyan. Pero they don't know the energy, yung pagbili namin ng cards, yung utak namin, pinapagana namin, yung intuition namin, our energy is there. Para just to guide them. 'Di ba? Hindi nila naiisip yun. Kaya somehow, yung ibang tao, parang takot sa amin. And especially mga religious people, mga religious people, naman sila makasimbahan, ganyan. Demonic daw ang tarot cards. Demonic daw yung ginagawang practice namin, ganyan. Where I just don't, entertain them. There was a time na merong nagpaparead sa akin and parang pinigilan yata siya ng manugang or biyanan kasi daw bawal daw yun sa simbahan, ganito, ganyan. And parang baka daw ma-possess na rin daw ma-possess daw yung binabasahan ko or yung nire-read ko. Kaya parang hininto niya or parang dinecline niya na lang yung schedule namin. And that was 2015 nung time na yun. Pero ngayon po, sir, nung nakaraan po kasi na sa research namin, nagpunta po kami sa Quiapo, sir. Tapos doon po kami nakapag-usap sa mga medyo matagal na rin po talaga na nasa larangan ng panghuhula. Tapos, nagulat din po kami na nabanggit nila na after nilang manghula, parang
nakakapanghina po kasi energy yung ginugugol nyo eh. Sabi po nila, sa simbahan din sila kumukuha ng lakas para makapagpatuloy. Ganon. Din po kayo kung paano nyo ma-replenish kumbaga yung inyong energy para sa susunod panghuhula. Yes. Actually, dyan sa Quiapo, somehow, yes, I can say na yan talaga yung pinaka-main source nila. But my main source is mas higher than that. My main source is the ultimate creator or the great creator. Hindi ko alam kung kung ano yung pangalan niya. I don't even know, but I have faith and I believe in that one great creator. Bale, dyan nakabase yung aking faith sa one great creator na yan. Yes, I do believe in religions, pero I mean, I don't believe in religions na kasi those religions are just created by human. Those religions are created by human. And somehow, parang nagiging nagiging parang yung mga priests and mga pari dyan sa mga simbahan is parang dinideclare nila their self as a god. Parang ganun. And somehow, di ba, nakalagay na rin siya sa Bible before na huwag kang sasamba sa mga santo-santuan at sa mga anito. Di ba? Nakalagay yan sa Bible eh. But in religious churches, di ba, meron silang mga santo, there's this Nazareth, there's this Mary of Manawag or something. 'Di ba? Yan yung parang mga sinasamba-samba na ng mga tao ngayon wherein hindi naman dapat kasi nakalagay na nga yun sa Bible eh. Bible na nila mismo yung nag-declare na bawal sumamba doon. Bakit nila sinasamba? 'Di ba? Oo nga po. So, iba-iba talaga, no? Mga perspective ng tao. Pero syempre, kanya-kanya rin naman po talaga kung paano natin i-handle yung mga bagay. So, yun po. Mabalik po tayo sa question. We have our question number 2. So, Bakit niyo po piniling gawin ang panghuhula? Like, bakit po panghuhula specifically? Okay. So, at first, I'm not used to it actually. As I grow older, wala akong idea na magiging ganito ako. Not before when I saw my mom na meron siyang playing cards doon sa room niya. And then, habang tumatagal, napapansin ko na meron mga pumupuntang tao sa kanya na parang nagpapahula daw, ganyan. So ako, as a kid, I get curious. And then, eventually, parang siguro around 18 years old, at the age of 18 years old, nag-start na akong mag-explore. Doon ako nag-start mag-explore by using playing cards. My mother is a cartomancer. And then, namana ko siya sa kanya. Can you explain yung ginagawa ng mother niyo po? What is the title? It's a cartomancy. It's cartomancy. Ang cartomancy is parang pagta-tarot reading din. Pagta-tarot reading din. But, not tarot cards ang gamit. Only the playing cards lang. Yung parang pang-poker, gano'n. That's very new for all of you. Pero yun nga, meron tayong ganyang tinatawag na na way of reading, 'di ba? Pero yun ay kailangan you have a strong intuition. You have this kind of ability dapat talaga na malakas ang iyong ability ng intuition. Kasi kapag wala ka noon and then you start reading those playing cards, walang papasok sa utak mo talaga. So, ano po yan, no? Combination ng influence tsaka sariling kakayanan talaga. Yes, sariling kakayanan mo rin talaga. Ability to read, ability of your intuition. Ganyan. And your visions, kailangan mas clear. Kasi kapag wala ka nun, wala. Hindi ka makakapagbasa niyan. All you can see is numbers and shapes. Hindi mo ma-interpret yung totoong meaning, no? Oo. So yun, after that, nung time na yun is nagkaroon na nga ako ng idea
sa ginagawa ng mother ko, and then nag-continue ako diyan. Kasi it's not just parang, yes, nakakatulong siya sa akin financially, pero hindi ko siya tinitake as parang full-time job. I'll take this lang as a part-time or parang side hustle lang. Kasi after all, I have a work naman eh. May trabaho naman ako. Hindi naman ako tambay lang. So, meron din akong trabaho na kailangan kong gampanan. I have this kind of responsibilities din dito sa bahay and sa work and sa family. So, ang ginagawa ko lang whenever na meron akong mga free time, ganyan. Kaya whenever na merong mga nagpapa-reading sa akin, meron ako laging schedule. I put them in a schedule. Hindi ako over parang araw-araw na nagre-read, hindi. Po, sir, yung reading niyo po online na to, no? Yes, online na to for this 2020 starting 2021 to 2024. Iba rin talaga nadadala ng online. Lahat na tayo online. So, yun sir, may dugtong na tanong. So, since nabanggit mo nga po na nakuha niyo yung parang influence mula sa inyong mom, may oras po ba na pinagdudahan niyo yung sarili niyo sa pag-take nung same path? Somehow, yes, nagduda ako. Kasi hindi ako tiwala sa sarili ko before. Lalo na nung time na nag-start pa lang ako, like 2 years pa lang ako in my journey here in reading cards. Parang I doubt myself na, is it for me ba talaga? Or something. And then, eventually, nung parang pinahinto ako ni universe na mag-read ng cards. Tapos, parang may mga pinagawa pa siya sa akin na mga hardships. Parang pinadaan niya muna ako ng matindi sa mga hardships bago niya ako ulit pinag-continue. Kaya parang those hardships are parang doon ko na feel na is it worth it ba na i-continue, or am I doing this kasi meron akong income, or am I doing this kasi nakakatulong ako sa mga tao. Parang gano'n. So, eventually, nung after the hardship, doon ko na-realize na, okay, I'm doing this because I need to help others. I need to help people who's in need, especially with their mental health. Kasi marami na akong na-reading na mga literal suicidal. Marami silang mga suicidal thoughts. And somehow, napipigilan ko sila to do that thing. Kasi hindi siya maganda talaga. Ayun. So, yun. Marami-rami sila. Actually, hindi lang isa. So, yun po, no? Yung purpose nyo, sir, nahanap nyo kasi hindi nyo siya minadali, no? Yung iba actually kasi mahal din kasi maningil. Though I understand na hindi naman masama talaga na maningil ka ng certain amount. Pero kasi ako, as a practitioner din, kaya ako binabalik-balikan ng mga tao. Kasi, I'm a donation-based reader. I don't put certain amount sa practice ko. Kung ano lang yung kaya, kasi minsan kasing ibang tao, 'di ba? Wala naman talagang pera, yung tipong walang-wala na nga tapos sisingilin mo pa ng sobrang laki. 'Di ba? So I understand those people din naman. Kaya parang si universe, okay, I'll give you this power, ganito, ganyan. But don't put a certain amount or big amount dyan sa practice na ginagawa mo. Or else, parang tatanggalin ko to. Parang ganun yung feeling ko eh. Parang ganun yung sinasabi niya sa akin. Kasi nga, my purpose is to help people. So, dahil na-mention nyo nga po nung bata kayo na curious kayo sa cards ng inyong mom. Sa ngayon po ba, since medyo antagal nyo na nga po sa larang ng paghuhula, ano po kaya yung may mga ritual po ba kayong ginagawa o sinusunod? Yes, actually meron. Marami-rami akong rituals. Depende siya sa mood ko actually. Before I started reading, 'di ba? Naka-schedule by schedule naman kasi ako. So,
Usually, full of energy talaga ako. Pero, syempre, sa isang araw, when the time or meron akong schedule, minsan 3, 4 na tao yung kailangan kong i-read. I usually do some cleansing. For example, cleansing ng crystals. I'll put myself or I put my intention sa crystals to remove all of my negative energies so that I can help others. Para mas magaan yung pakikipag-usap ko sa mga tao. At the same time, mas malinaw yung mga visions na pwede kong makita. And another thing is yung sound frequency. Sound frequency of parang healing frequency. Parang ganun. Meron ako ditong example actually of a sound frequency. Ano lang naman ito? It's a Tibetan bowl. Singing bowl. Tibetan singing bowl. Ayan. Usually I do this. O yan yung cleansing. Usually I do that kapag medyo mabigat yung energy na dala ko before ako mag-read. And also, nag-i-incense rin ako. I use incense stick. Ginagamit ko yung incense naman for my cards. Para hindi lang ako yung nakikleanse, pati yung cards ko din. Na-mention nyo po yung cards, sir. Question lang po. Yung cards nyo po ba ay namana nyo or sariling cards nyo na po yan? This is my own card. Binili ko siya sa fully book. Karamihan nga po sa mga na-interview po namin sa Quiapo, parang galing pa po sa mga lola nila yung cards nila. Ganun daw dapat. Pero for me, kasi pamana yun eh. So, there are energies. We don't know kung ano yung merong energies na nandoon mismo sa card. Kahit masabihin mong ancestor mo yan or lola ng lola ng lola mo or lola ng lola ng lola mo, diba? We don't know the energies dyan na na-input. It's either negative energies or positive energies. Kaya parang I don't recommend to use cards na pamana. Kasi much better na sarili mong energy yung nai-input doon sa cards para mas strong, mas powerful kasi kapag yung sarili mo kasi ikaw mismo bumili eh. Coming from your own money is an energy din, 'di ba? So, once you put that or once na bumili ka nun ng card na ganito, automatic, the energy is yours. Walang kahit anong kung sino mang energy ang may entertain mo. Kasi possible makaka-entertain ka pa ng other energies habang hawak yung cards na yun. Pag po para sa inyo, yung new cards na sarili mo, parang mas okay siya na maging mas gamay mo siya nang ikaw pa lang yung nakakahawak. Kasi marami ng tao yung na-reading ng cards na yun. Diba? We don't know. Baka patay na yung iba doon. So, if ever din po, di nyo ipapamana yung cards nyo sa iba? Yes, if ever hindi ko talaga ipapamana. Hindi ko siya ipapamana kasi I can't let go of these cards din. As much as possible, hindi ko talaga ipapamana. Kung kailangan kasama ko to sa hukay, why not? Oo nga po. Sir, na-mention nyo po yung isasama sa hukay. Yung meron kami sa research namin kasi pinagbasihan naming movie. Yung movie ni Marian Rivera na Tarot, parang yun na-mention nyo po na hindi ipapamana ang cards. Isasama ko to sa hukay ko. Parang galing movie yun, sir. Sa movie naman kasi, actually what I like about that Tarot, yung movie ni Marian Rivera, is medyo realistic ng konti. Medyo realistic siya. The problem there is the cards itself. Hindi siya kagaya ng tarot cards namin. Ang pinagkaiba lang nun is konti lang yung cards na meron doon compared dito sa tarot cards. Kasi itong tarot cards is ilang cards nga ba ito? 50 something. 78 cards. Tarot cards has 78 cards. Yung dun sa movie is, I don't know kung ilan lang. Parang sobrang konti lang yata, no? Around 30 plus lang yata yun or something. And it was created
by some cult, parang cult leader nila, 'di ba? Pwede yung concept na gano'n na may So, someone yung na ano na yun eh. ng tarot Yung card. dahil, pero After all, ganun na ganun po ang yun sa tarot card movie. naman is So, hanggang create lang din yan ng human. Tarot card kasi bago pa yan mapasa sa Europe, nanggaling mo na yan talaga sa China. China ang unang-una niyan. And then after China na napasa na sa Europe, and then nagkaroon na ng sa Asia, ganyan. Tuloy-tuloy na siya. Ang pinaka talaga ng tarot card is si Pamela Smith. Yan ang pinaka mother of our tarot cards. Ayan. Si Pamela Coleman Smith. Siya po yung nag-umpisa ng mga yung mga modern day na tarot cards. Yes, siya. Ayan, siya ang nag-design ng mga tarot cards, Ayan. Under the direction of Arthur Edward White. Si Arthur Edward White ang nag-issue ng parang collaboration with Pamela Coleman Smith. Parang gano'n. so ayun po. Para sa susunod, sir, pang-apat po. Next question po. Ano po yung mga negative at positive na pinagdaanan nyo bilang mahuhula throughout the 10 years of experience po? Siguro start tayo sa negative muna. Mga negative things na na-experience ko, unang-una yung mga hindi nakapagbayad. Yan, number one yan sa akin. Kasi, as I said earlier, I'm a donation-based. So, parang yung iba, yes, I understand, wala silang pambayad kasi ganito, ganyan. Pero, pwede namang utangin, kaya lang hindi na nagbayad. So, pinapasa Diyos ko na lang sila. Siguro ang may utang sa akin is kung bibilangin ko in peso, kasi meron pang taga-ibang bansa. Kung bibilangin ko in peso, siguro nasa 8,000 na rin. Pero at least, sir, sa brighter side, ganun kadami rin yung natulungan mo. Para makaabot ng 8,000 yung may kulang. Yes. Tapos, another thing na negative is, yun nga, yung mga religious people, churches. Yung mga religious people na saying na demonic nga, or sinasaniban daw ako ng demonic identity or entity. 'Di ba? Sinasaniban daw ako ng ganyan. That's why parang nakakapaghula daw ako, ganito, ganyan. They don't know kasi wala silang idea and bulag ang simbahan diyan. Iba-iba rin talaga kasi ang perspective ng mga tao. Pero hindi rin may iwasan talaga yung mga, kumbaga tapos magsalita, gano'n no? Opinion nila, tapos, gano'n, no? Wala kang freedom to express yourself. Wala kang freedom to speak out kasi parang they don't give you rights. Kasi ganyan ka lang. Parang ganun. Ako, I respect your belief. Hindi rin naman po yun na, like, hindi natin masasabi na lahat naman ng religious people ay ganun na. Hindi naman lahat. May mga lian-ngilan din naman talaga na na maayos kausap, ganyan. Pero sir, actually, medyo mahirap nga po talaga mag-talk ng ganitong topic, no? Kahit nasabihin na sa 2024 na tayo. Actually, that's one of my purpose din talaga. The Creator wants us to be one. Yan yung gustong-gustong mangyari. Kailangan natin ng unity. Kulang tayo sa unity kasi nga pinag-iiwa-hiwalay tayo ng mga religions, ng mga beliefs, 'di ba? Diyan tayo nagkakaroon ng mga hidwaan, diyan nagkakaroon ng mga away dahil diyan sa mga beliefs na meron tayo. All we have to do is to have faith na merong na parang isa lang tayong lahat, whether our race is different, our skin color is different, 'di ba? After all, we are all humans. Pero kailangan talaga respeto. Correct. Grabe, ang dami naming natutunan. Parang ang sarap ng kwentuhan Dahil po dun, sa mga opinion ng mga practitioner nga po, ay nakabuo nga po kami ng isang project na kung tawagin ay kanan. Yung project po namin is nagto-talk about nga po dyan sa experience
mga real life experience ng mga practitioner. Tapos, kung paanong paraan yung mamulat ka sa katotohanan naman, hindi naman kailangan yung magagandang bagay eh. Parang ang kailangan lang ipakita is yung kung ano yung totoo. Yun po, yung project na come up namin dahil sa help ng mga practitioner is yung kanan. Dito tayo sa kanan, ha? Dito tayo sa kanan, di ba, Joaquin? Tama. Kanan Kanan tayo. tayo. Hindi tayo kaliwa. To be always right. So, yes, sir. So, yun nga po yung project, yung website na may games and podcast. So, yeah. Ano pong masasabi niyo, sir, sa aming project na kanan? Alright. So, yeah, this Project Canon is a very helpful din sa mga tao. Kasi they get to know kung ano ba talaga yung mga hindi pa nila alam. Most of the people don't know kung ano pa kasi talaga yung mga pwede nilang malaman. Although, yes, may mga idea na sila, pero hindi pa sila sure kung alin ba talaga yung papaniwalaan nila. Kung dito ba sila sa kaliwa or doon ba sila sa kanan. 'Di ba? With this project then, it's a good thing na nagkaroon kayo ng ganito for us or for everyone to know na hindi laging dapat nasa bad side ka. Sometimes you need to think din na tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung am I on the right path ba? Ang ganda lang nitong project ninyo kasi nga I get to experience din to share my knowledge to everyone. Mas kahit pa paano na-educate ang mga tao, especially kayong mga students, 'di ba? Meron kayong mga hindi nagugulat na lang kayo, ay meron pa lang ganito, meron pa lang ganyan. So yeah, I'm really glad to help you. If ever you still want to message me or you still want to know something, feel free to ask me sa abot ng makakaya ko. So, ayan. Yes, sir, grabe. Hindi ka mawawala sa contact list ng kanan. Opo. Sobrang helpful po niyo. Di niyo Yes. alam, sir. Thank you, sir. You're always welcome. I've been through a lot of interviews na rin actually before. Yes, sir. Sir Ethan Verse, maraming salamat po. Thank you. Also, can I plug our community? No Yes, problem, go po. Ayun. I would like to invite everyone to join in our community, whether you are a seeker or you are a reader. Welcome na welcome po kayo sa aming community. Just look for or just message me or pwede kayong magpunta sa aming Facebook page, Tarot Philippines Community. Ayan. Isa po ako sa mga admins doon na namamahala para mas maging healthy ang aming community. Ayan. Don't worry, wala pong scam doon sa amin. Oo. Yes, kasi kami ay nasa right, kami ay nasa kanan. Okay, sir. Yes. Maraming salamat po. No? See you soon, sir. Alright, thank you po. Thank you so much.